Hello, kumusta? At welcome back sa aking channel. May mga sandali sa buhay na para bang sinubok ka ng mundo ng higit pa sa kaya mo. Para bang lahat ng tao sa paligid mo ay nagpapakita ng kanilang emosyon, nagsasabi ng gusto nila, humihingi ng atensyon, at iniwan kang nakatingin lang, nagtataka kung paano ka magiging iba. Naranasan mo na ba iyon? Na gusto mong maging espesyal? Na naroroon sa isipan ng ibang tao sa paraang hindi ka nila makalimutan? Pero hindi mo alam kung paano? Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sa gulo ng emosyon ng mundo sa paligid mo? Napakahirap maging kakaiba. Alam mo, maraming tao ang nakatuon sa pagpapakita ng sarili. Ang magpatawa, magpakita ng lakas, magpakitang gilas, o laging sumunod sa gusto ng iba para mapansin. Pero ang totoo, hindi iyon ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi malilimutan. Hindi sa dami ng ginagawa mo, sa ganda ng itsura mo, o sa kung gaano ka popular. Ang pinakamatinding epekto sa puso at isip ng tao ay nagmumula sa lalo na sa loob mo. Sa katahimikan ng isang tao, sa kontrol sa kanyang emosyon, sa kalmadong presensya na hindi kailangang ipakita, doon nagmumula ang totoong pagka-unforgettable. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ang walang patid na self-containment o ang kakayahang hawakan at kontrolin ang sariling emosyon, gusto at reaksyon ay nagiging susi para maging hindi malilimutan, hindi alintana ang kasarian, hindi mahalaga kung lalaki ka o babae. Ang prinsipyo ay pareho. Kapag natutunan mong magpakalma sa sarili, maging disiplinado at harapin ang buhay na may malinaw na intensyon, automatiko kang nagiging kakaiba. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang sarili sa iba, kundi dahil ang presensya mo ay nagmumula sa loob, sa isang lugar ng kapayapaan at kapangyarihan na bihira sa mundo ngayon. Isipin mo ito, sa kabila ng ingay at gulo ng modernong buhay, ang mga taong pinaka-naaalala natin ay hindi yung laging nagsasalita o laging gumagawa ng drama. Yung mga hindi naaalala dahil sa kung ano ang ibinibigay nila sa iba, kundi dahil sa kung sino sila kapag walang nakakatingin. Ang taong may self-containment ay may kakayahang mag-react, pero hindi impulsive. May kakayahang magpakita ng emosyon, pero hindi overexposed. Ang kanilang katahimikan ay may bigat. Ang kanilang presensya ay may gravity. At ang kanilang pagkawala, ramdam ito, higit pa kaysa sa presensya ng mga taong hindi kontrolado ang emosyon. Ngayon, paano nga ba magsisimula? Ang unang hakbang ay kilalanin ang sarili mong emosyon. Huwag matakot sa kung ano ang nararamdaman mo, pero huwag ding hayaang kontrolin ka nila. Ang self-containment ay hindi tungkol sa pagtatago ng damdamin o pagsupil ng emosyon. Ito ay tungkol sa pagpili kung kailan at paano mo ipapahayag ang mga ito. Halimbawa, kapag may hindi magandang nangyari sa trabaho o relasyon, sa halip na agad mag-react sa galit o sama ng loob, huminga, suriin ang sitwasyon, at magdesisyon ng maayos bago kumilos. Hindi mo kailangan ipakita sa iba lahat ng nararamdaman mo. Sa halip, ang kontrol at tamang timing ng pagpapahayag ng damdamin ang magbibigay sa iyo ng presensya na hindi malilimutan. Ikalawa, ang consistency o pagiging consistent sa kilos at emosyon ay napakalakas. Kapag laging pabago-bago ang ugali o emosyon mo, kahit na may mabuti kang intensyon, hindi ka matatatandaan ng iba sa paraang gusto mo. Ngunit kapag mayroong steady, maayos na presensya, kahit tahimik, kahit hindi laging nagsasalita, ang mga tao ay natural na naaakit at nakaka-curious. May misteryo, may gravity. Ang presensya mo ay nagiging parang magnet. At hindi lang sa romantikong relasyon ito nangyayari. Sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, o sa kahit kanino, ang taong consistent sa emosyon at kilos ay nag-iiwan ng malalim na imprint. Pangatlo, ang pagiging emotionally independent. Maraming tao ngayon ang nakadepende sa opinyon, approval o pansin ng iba para sa kanilang halaga. Pero ang mga hindi malilimutan ay yung may sariling halaga. Hindi sila nangangailangan ng papuri para magpatuloy, hindi sila nadadala sa drama ng iba, at hindi sila sumusunod sa expectations ng mundo nang hindi sinusuri ang sarili. Kapag naramdaman ng ibang tao na hindi ka basta-basta naaapektuhan o natitinag, nagkakaroon ng magnetic tension. Sa mga relasyon man o sa social na sitwasyon,
Ang ganitong tao ay naturally intriguing at memorable. Hindi madali ang landas na ito. Nangangailangan ito ng daily discipline at self-reflection. Kailangan mong maglaan ng oras sa sarili. Magtanong kung ano ang tunay na halaga mo at linisin ang sarili mula sa mga impulsive na reaksyon. Kailangan mo ring maging honest sa sarili mo. Aminin ang kahinaan, tanggapin ang emosyon, at gumawa ng aksyon mula sa malinaw na intensyon, hindi mula sa takot o insecurities. Ang resulta, hindi lang nagiging unforgettable ang presensya mo, nagiging maayos at produktibo ang buong buhay mo. Ang relasyon mo sa sarili at sa iba ay nagiging mas authentic at meaningful. Kung mapapansin mo, ang pinakamahalagang aspeto ng self-containment ay hindi nakikita sa panlabas. Hindi ito sa kung gaano ka kagwapo, maganda o successful sa trabaho. Ito ay sa katahimikan sa loob, sa kapangyarihan ng tamang emosyonal na desisyon at sa kakayahang mag-navigate sa buhay na may linaw at direksyon. Ang mga taong hindi malilimutan ay may ganitong presensya, kahit na simpleng naglalakad lang, nakaupo sa kanto o nakikinig sa kausap. Ang presensya nila ay nag-iiwan ng imprint sa puso at isip ng mga tao. Ngayon, habang iniisip mo ito, baka napaisip ka, paano ko ba sisimulan? Simple lang, pero hindi madaling gawin. Magsimula sa kontrol sa maliit na bagay, sa kung paano ka nagre-react sa emails, sa messages, sa minor frustrations sa buhay. Pansinin ang emosyon mo, pumili bago kumilos, at maging consistent sa maliit na hakbang na ito. Unti-unti, ang mga ganitong maliit na desisyon ay magbubuo ng isang matatag at memorable na character. At habang dahan-dahan mong isinasabuhay ito, mapapansin mo na ang mga tao sa paligid mo ay nagiging curious. Hindi dahil kailangan mo silang palakasin o papurihan, kundi dahil ikaw mismo ay isang mapanlikhang puwersa ng katahimikan at presensya. Ang mga tunay na hindi malilimutan ay nakakaapekto sa buhay ng iba ng hindi pilit, hindi dramatiko, at hindi gimmick. Simpleng naroroon at kumikilos mula sa loob ng kalmadong lakas. Ngayon, habang mas nauunawaan natin ang kahalagahan ng self-containment, pag-usapan natin kung paano lalalim pa ang presensya mo at paano ito nagiging magnetiko sa kahit anong sitwasyon, sa trabaho, sa relasyon, o sa simpleng pakikisalamuha. Kasi sa mundo ngayon, napakadali lang maging reactive. Isipin mo, may makakasakit sa iyo, may hindi sumunod sa gusto mo, may nagbigay ng negatibong opinyon, at agad kang tumutugon sa galit o frustrasyon. Dito pumapasok ang pangalawang leksyon, emotional refinement sa tunay na buhay. Emotional refinement ay ang kakayahang piliin kung ano ang nararapat na ipakita sa ibang tao at kung paano mo ito ipapahayag. Halimbawa, may kaibigan kang nagsalita ng masakit tungkol sa iyo sa harap ng iba. Ang natural na reaksyon ay galit, lungkot, o pagbabalik ng insulto. Pero kung may self-containment ka, humihinga ka, nire-reflect ang sitwasyon, at pipiliin mo ang pinakamalinaw at pinaka-epektibong paraan para mag-react. Maaaring ito ay simpleng pagtatanong, pag-iwas sa drama, o kahit tahimik na pagpapalayo. Sa ganitong paraan, hindi ka lang kontrolado sa sarili mo, kundi nag-iiwan ka rin ng impresyon ng katahimikan at lakas. Ang pangalawang hakbang ay pagiging consistent sa personal na boundaries at prinsipyo. Madaling maapektuhan kapag sinasabi ng iba ang gusto nila o ang mundo ay puno ng distraction. Pero ang hindi malilimutan ay yung mga taong hindi basta-basta sumusunod sa daloy ng lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas o walang pakialam. Ito ay tungkol sa malinaw na prinsipyo at integridad. Kapag alam ng iba kung ano ang maaasahan nila sa iyo, kung paano ka mag-react, kung paano ka magdesisyon, nagkakaroon ka ng credibility, respeto, at higit sa lahat, presensya. Ngunit paano kung sa relasyon, lalo na sa romantikong aspeto, ayusin ang presensya ng hindi nagmumukhang cold o detached? Dito pumapasok ang konsepto ng magnetic tension o balancing atraksyon. Hindi mo kailangang maging sobra o desperate para mapansin ka. Kapag self-contained ka, may sariling direksyon, may sariling interes at hindi mo hinahayaan
na ang emosyon mo ay dictated ng ibang tao, nagkakaroon ng natural na atraksyon. Halimbawa, sa isang date, hindi mo kailangan ipakita lahat ng emosyon mo agad. Ang tahimik na tiwala at malinaw na intensyon ay mas malakas kaysa sa oversharing o sa pagpapakita ng insecurity. Ang ibang tao ay makakaramdam ng curiosity, ng misteryo, at sa paraan na iyon, nagiging unforgettable ka sa kanilang isip. Isa pang aspeto ay emotional independence. Maraming tao ang nagiging dependent sa attention o approval ng iba para maging masaya o confident. Pero ang mga hindi malilimutan ay may sariling source ng validation. Sila mismo ang nagtataas ng kanilang energy. Sila ang nagkukontrol ng sarili nilang emosyon. Kapag naramdaman ng iba na hindi ka basta natitinag o nadadala ng drama, nagkakaroon ka ng natural na respect at intrigue. Ang presensya mo ay hindi lang sa physical na aspeto, kundi sa psychological. Kahit wala ka sa isang room, ramdam ka. Ang simpleng pagkawala mo ay nagbibigay ng gravity shift, at dito makikita ang tunay na kapangyarihan ng self-containment. At hindi lang ito para sa romantikong relasyon. Sa trabaho, halimbawa, kung may stress o pressure sa proyekto, ang taong self-contained ay nakakapag-isip ng malinaw, nakakapagdesisyon ng maayos, at hindi napapahamak ng emosyonal na reaksyon. Ang mga katrabaho ay natural na humahanga, nagtitiwala at nagre-respect sa kanya. Sa pamilya, sa kaibigan, o kahit sa social circles, ang presensya ng isang tao na consistent, calm, at emotionally refined ay naiiba. Tandaan, hindi ito gimmick o manipulation, kundi natural na epekto ng kontrol at intensyon sa sarili. Ang isa pang powerful na aspeto ng self-containment ay tahimik na influence. Madalas, ang mga tao na hindi malilimutan ay hindi nagpapakita ng lakas sa ingay, sa pagyabang o sa drama. Ang lakas nila ay sa katahimikan, sa paraan ng pakikinig, sa pagiging present at sa malalim na integridad. Ang bawat aksyon nila ay may intensyon, bawat salita ay may timbang. Kaya kahit maliit lang ang interaction, naiiwan nila ang imprint sa puso at isip ng ibang tao. At ito ang dahilan kung bakit kahit lumipas ang panahon, kahit hindi mo sila nakikita araw-araw, hindi mo sila nakakalimutan. Ngunit paano natin sisimulan ang proseso na ito sa araw-araw? Ang unang hakbang ay maging conscious sa sarili mo. Pansinin ang emosyon mo, kilalanin ang triggers, at alamin kung alin ang dapat ipakita at alin ang dapat hawakan sa loob. Pangalawa, praktisin ang consistency kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagiging maayos sa oras, sa mga commitments o sa pakikitungo sa tao. Pangatlo, pangalagaan ang emotional independence. Huwag mong hayaang ang mood o validation ng iba ang magdikta ng nararamdaman mo. Sa tatlong ito, unti-unti mong mabubuo ang foundation ng self-contained na presensya. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mo na ang buhay mo ay nagiging mas malinaw at organized. Hindi ka basta nadadala ng stress, drama o reaksyon ng iba. Nagiging mas produktibo ka, mas malinaw ang desisyon at mas harmonious ang relasyon mo. At higit sa lahat, ang mga tao sa paligid mo ay magsisimulang mapansin ka sa paraan na hindi mo kailangan pilitin. Dahil ang presensya mo ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Ang self-containment ay hindi overnight na proseso. Pero sa bawat araw na pinipili mong mag-react ng may intensyon, magpakita ng katahimikan sa gitna ng gulo, at manatiling consistent sa iyong values, unti-unti mong nakukuha ang emotional gravity na nagiging hallmark ng mga hindi malilimutan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o hindi pagpapakita ng damdamin. Ito ay tungkol sa piliin kung paano ka maging memorable sa paraang natural at tunay. Ngayon, pag-usapan natin ang huling hakbang sa landas ng pagiging isang self-contained at unforgettable na tao, ang legacy ng iyong presensya at katahimikan. Kasi, kahit gaano ka man kalakas o kadisiplinado sa sarili, ang tunay na sukatan ng epekto mo ay makikita sa paraan kung paano ka naaalala at nararamdaman ng ibang tao, kahit wala ka na sa paligid. Ang unang bagay na dapat tandaan ay, ang presensya mo, hindi ang mga salita mo, ang nag-iiwan ng imprint. Madalas iniisip ng tao
na kailangan nilang gumawa ng maraming bagay, magsalita ng matatalinghagang salita, o magpakitang gilas para maalala sila. Pero ang mga hindi malilimutan ay iba. Sila ay simple lang sa kanilang aksyon, tahimik sa intensyon, at consistent sa emosyonal na kontrol. Kapag nakaharap ka sa isang self-contained na tao, ramdam mo ang gravity nila. Kahit sa katahimikan, may bigat ang presensya nila. At dahil dito, kahit umalis sila sa isang room o sitwasyon, ang pagkawala nila ay mas ramdam kaysa sa presensya ng karamihan. Pangalawa, ang emotional independence ay nagiging pundasyon ng tunay na respeto at awe. Kapag hindi ka nakadepende sa validation ng iba, hindi ka madaling manipulahin, hindi ka nagpapadala sa drama, at hindi ka basta-basta naapektuhan ng negatibong opinyon. Sa halip, may sariling direksyon ka, sariling halaga, at sariling kapayapaan. At ito ang nagbibigay sa iyo ng isang uri ng magnetism na natural, hindi pilit. Ang ibang tao ay nakaka-curious, nakaka-respeto, at natatandaan ka hindi dahil sa kung ano ang sinabi mo, kundi dahil sa kung paano mo iniwan ang impresyon ng katahimikan at katatagan. Pangatlo, ang maging consistent sa araw-araw. Hindi sapat ang maging self-contained sa isang pagkakataon lang o sa piling tao. Ang totoong impact ay nangyayari kapag araw-araw mong pinipili ang katahimikan, ang disiplinadong kilos, at ang malinaw na intensyon. Halimbawa, kapag may tensyon sa trabaho, sa pamilya, o sa social circle, may kontrol ka sa reaksyon mo. Kapag may stress sa relasyon, may kontrol ka sa emosyon mo. Kapag may hindi inaasahang pangyayari sa buhay, may kontrol ka sa pananaw at kilos mo. Ang ganitong consistency ay lumilikha ng psychological imprint sa mga tao, ang klase ng presensya na hindi nila makakalimutan. Ngunit paano naman sa relasyon at interpersonal na dynamics? Kapag self-contained ka, nagkakaroon ka ng healthy polarity sa romantikong aspeto. Hindi ka dependent sa approval or affection ng iba, kaya natural na nagiging balanced ang enerhiya mo sa relasyon. Ang iba ay naaakit hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil ang presensya mo mismo ay nagbibigay ng intrigue at security. Ang tao na may sariling direksyon at kontrol sa emosyon ay nagiging irresistible sa paraang tahimik at dignified. At hindi lang ito para sa romantikong relasyon, sa trabaho, kaibigan at pamilya, ganito rin ang epekto. Ang mga taong consistent at grounded ay nagiiwan ng lasting impression sa bawat interaction. Isa pang mahalagang aspeto ay ang emotional clarity. Kapag alam mo ang sarili mo, ang priorities mo, at ang values mo, nagiging malinaw ang bawat aksyon mo. Hindi ka basta natitinag ng opinion or emosyon ng iba. Ang ganitong clarity ay nagbibigay ng sense of security sa mga tao sa paligid mo. Nakikita nila ang lakas mo, nakaka-relate sila sa integridad mo, at natatandaan ka nila dahil sa consistent at purposeful presence mo. Ngayon, habang iniisip mo ito, baka mapaisip ka, paano ko sisimulan ang legacy na ito sa sarili ko? Simple lang. Simulan sa maliit, gawin sa araw-araw, at gawing habit ang emotional mastery. Pansinin ang sarili mong reaksyon. Piliin ang katahimikan kaysa drama at maging consistent sa integridad mo. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, unti-unti, nagiging natural ang self-containment at nagkakaroon ka ng gravity na hindi kailangang ipilit. Ang huling punto na gusto kong i-highlight ay ang epekto ng absence mo. Madalas, ang mga tao ay naaalala hindi lang sa presensya, kundi sa pagkawala rin. Ang isang self-contained na tao ay ramdam kahit wala. Ang simpleng absence mo ay nagdudulot ng reflection sa ibang tao. Napapaisip sila, nakakamiss ka, at naiisip nila kung paano ka humawak ng sitwasyon, paano ka mag-react ng may calmness at dignity. At sa ganitong paraan, ang self-contained na tao ay nagiging unforgettable, hindi dahil sa lakas o gilas, kundi dahil sa tahimik na kapangyarihan at emosyonal na kontrol. Sa pagtatapos, ang mensahe ay malinaw. Ang tunay na hindi malilimutan ay hindi sinusubok ang mundo para sa atensyon, hindi nagtatangkang mapansin, at hindi nagpapadala sa emosyon ng iba. Sa halip, pinipili nilang maging consistent, emotionally refined, at independent. Pinipili nilang mag-react ng may intensyon, manatiling grounded sa gitna ng gulo,
at lumikha ng presensya na may gravity. Ang ganitong presensya ay hindi lang nagbibigay ng respeto at awe. Ito rin ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba at nag-iiwan ng imprint sa puso at isip ng mga tao sa paligid mo. Kaya habang iniisip mo ang buhay mo, mga relasyon mo, at ang paraan ng pakikisalamuha mo sa mundo, tandaan mo ito. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa self-containment ay hakbang patungo sa pagiging unforgettable. Ang tahimik na lakas mo, ang kontrol sa emosyon mo, at ang consistent na integridad mo ay bumubuo ng legacy na hindi mo kailangang ipilit, natural na nararamdaman at naaalala ng mga tao. At sa huli, gusto kong ipaalala sa iyo, sa buhay, may mga tao at sitwasyon na susubok sa iyo. May mga araw na mahirap ang pakiramdam mo, may mga tao na disappointing, may mga pagkakataon na gusto mong sumuko, pero tandaan mo, ikaw ay gawa para rito. Ang landas ng self-containment ay hindi madaling tahakin, pero bawat hakbang ay nagbibigay sa iyo ng lakas, katahimikan at presensya na hinding-hindi malilimutan. Manatili ka sa landas na ito. Kilalanin ang emosyon mo, piliin ang katahimikan at maging consistent sa integridad mo. Sa ganitong paraan, ang bawat interaction mo, ang bawat relasyon mo, at ang buong presensya mo sa mundo ay magiging timeless. At kapag natutunan mo ito, hindi lang ikaw ang nagbabago. Ang buhay ng mga tao sa paligid mo ay unti-unting nai-inspire at nagiging mas makabuluhan.